What if ang isang gabing pagkakamali, isang basong alak, isang maling sweet at isang CEO na kasing lamig ng yelo ay mauwi sa isang sorpresa na hinding-hindi mo inaasahan? Ilang beses na tayo nakabasa ng kwento tungkol sa mga bilyonaryo, pero paano kung hindi lang isa, kundi lima ang magiging bunga ng gabing iyon? At hindi lang basta bata, mga munting henyo na kayang mag-hack ng computer ng tatay nila bago pa man sila pumasok sa kindergarten. Mga kazaima, welcome sa isang kwentong puno ng tensyon, pamilya at matinding paghihigante. Kilalanin si Veronica, ang babaeng mag-isang pinalaki ang limang anghel na sina Adrian, Nathan, Gabriel, Sofia at Isabella. At si Timothy Santiago, ang CEO na akala niya'y kontrolado niya ang mundo, hanggang sa makaharap niya ang lima na sa kanya mismo nagmana ng katalinuhan. Pero hindi magiging madali ang lahat dahil sa pagitan ng pag-iibigan nila nakabantay si Angelica. Ang kontrabidang gagawin ng lahat pati na ang pandaraya at paninira para lang sirain ang pamilyang ito. Handa na ba kayong masaksihan kung paanong paglalapitin ng limang henyo ang kanilang mga magulang habang pinababagsak ang mga taong nais manakit sa kanila? Prologue. Isang gabing puno ng maling akala, isang baso ng alak na hindi sana para sa kanya at isang CEO na tinuturing na cold-hearted billionaire. Para kay Veronica ang gabing yon sa Grand Royal Hotel ay isang aksidenteng nais niyang ibaon sa limot. Ngunit ang tadhana may ibang plano. Pagkalipas sa 5 taon, hindi lang ang alaala ni Timothy Santiago ang daladala niya. Danya ang 5 patunay ng gabing yon na babago sa buong mundo ng mga Santiago. Adrian, Nathan, Gabriel, Sofia at Isabella. 5 silang magkakapatid na may talino na higit pa sa kanilang edad. Hindi sila basta-basta bata, sila ang mga munting henyo na may kakayahang mag-hack ng security system, mag-strategize ng negosyo at higit sa lahat protektahan ng kanilang ina mula sa sinumang mananakit dito. Nang magtagpo muli ang landas ni Timothy at Veronica sa gitna ng isang brutal na business war, hindi inakala ni Timothy na ang babaeng pilit niyang nilimot ay ang ina ng kanyang mga anak. Ngunit ang kanilang pagmamahalan ay sasalubungin ng isang madilim na bagyo, si Angelica, ang babaeng handang pumatay, manira at magsinungaling para lamang makuha ang posisyon ni Veronica at ang puso ni Timothy. Mula sa mga boardroom ng Makati hanggang sa mga lihim na pasilyo ng underworld, ang laban ay hindi lang para sa kumpanya, ito ay laban para sa pamilya. Paano haharapin ni Timothy ang katotohanan na ang kanyang sariling dugo ay ang mga batang tinuguriang hacker ng kanyang system? Hanggang saan ang kayang gawin ni Veronica para protektahan ang kanyang 5 anghel laban sa isang kontrabidang walang puso? At sa huli, kaya bang tunawin ng 5 bata ang yelong nakabalot sa puso ng kanilang ama? The CEO's Accidental Quintuplets. Isang kwento ng pag-ibig, paghihigante at ang talino ng mga batang magpapabagsak sa mga higante. Handa ka na bang masaksihan kung paano babaguhin ng 5 henyo ang mundo ng mga Santiago? Simulan na natin. Ang bawat patak ng ulan sa labas ng Grand Royal Hotel ay tila bawat pintig ng kaba sa dibdib ni Veronica. Suot ang kanyang uniforme bilang housekeeping staff, pilit niyang pinapakalma ang sarili. Ang mga kamay niya nanginginig habang hawak ang tray ng mga gamit na kailangan dalhin sa presidential suite. Ang pinakamahal at pinaka-eksklusibong kwarto sa buong hotel. Veronica, bilisan mo. Hinihintay na yan ni Mr. Timothy Santiago. Wag na wag kang magkakamali. Birin ng kanyang supervisor na may halong pagbabanta. Alam ni Veronica ang reputasyon ni Timothy Santiago. Kilala to bilang ang cold-hearted billionaire. Siya ang CEO ng Santiago Empire, ang lalaking bawat salita ay batas at bawat titig tila humahawi ng mga bundok sa takot. Ngunit hindi ang yaman ni Timothy ang nagpapanginig kay Veronica, kundi ang katotohanan na kailangan niya ang trabahong to para sa pagpapagamot ng kanyang ina. Nang makarating siya sa harap ng pinto ng suite, isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. Kaya mo to, Veronica. Trabaho lang to. Pagpasok niya, bumungad sa kanya ang kadiliman na tanging liwanag ng mga ilaw sa lungsod na nagmumula sa malaking glass window ang nagbibigay ng ningning. Nakatayo si Timothy sa tapat ng bintana, hawak ang isang baso ng mamahaling wine. Nakasuot to ng puting dress shirt na bahagyang nakabukas ang unang butones.
Sa kabila ng kadiliman, damang-dama ni Veronica ang otoridad na bumabalot sa lalaki. Sino nagpapasok sa'yo? Malalim at ready ang boses na bumasag sa katahimikan. Naparunok si Veronica. Ako po ang housekeeping, sir. Ihahatid ko lang po ang karagdagang inumin na pinadala ng management. Huminto si Timothy sa kanyang ginagawa at dahan-dahang humarap. Sa sandaling nagtama ang kanilang mga mata, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang mga mata ni Timothy puno ng pagod, pait at isang uri ng kalungkutan na pilit niyang tinatago sa likod ng kanyang maskara bilang makapangyarihang CEO. Ilapag mo yan, malamig na utos nito. Habang nilalapag ni Veronica ang tray, aksidente na naisabit ang kanyang paa sa gilid ng carpet. Nabigla siya at ang hawak niyang bote ng wine bahagyang natumba. Sa pagtatangkang saluhin to, nawalan siya ng balanse at diretso siyang napadpad sa dibdib ni Timothy. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Timothy, sandalwood at tabako ay humalo sa bango ng sabon ni Veronica. Sa sandaling yon, ang pader na tiniyo ni Timothy sa loob ng 5 taon tila nagkaroon ng lamat. Ang init ng katawan ni Veronica ay nagbigay ng kakaibang kuryente sa kanya. Pasensya na po, hindi ko sinasadya. Mabilis na paghingi ng paumanhin ni Veronica, pilit na kumakawala. Ngunit tila hindi nagpapapigil si Timothy. Ang gabing yon naging isang kaguluhan ng damdamin. Ang pagod at stress na nararamdaman ni Timothy dahil sa mga problema sa kumpanya at ang desperasyon ni Veronica dahil sa kanyang pamilya ay nagsama sa isang silid. Ang hindi inaasahang pangyayari ay mauuwi sa isang gabi na hindi kailanman mabubura sa kanilang mga alaala. Isang gabing puno ng pagkakamali ngunit naging simula ng isang tadhana. Lumipas sa mga oras at sa pagdilat ng mata ni Veronica kinabukasan, ang kwarto tahimik na. Wala nang lalaking nagparamdam sa kanya ng kakaibang init sa gitna ng lamig ng gabi. Ang tayong naiwan sa kama ay mabigat na presensya ng katotohanan na nagbago na ang takbo ng kanyang buhay. Di niya alam sa loob ng sinapupunan niya ay may nagsisimula ng mabuo. Hindi isa, hindi dalawa, kundi 5 maliliit na buhay na magpapabago sa mundo ni na Timothy at Veronica. Pagkalipas ng 5 taon. Sa isang payak ngunit malinis na apartment, 5 maliliit na boses ang nagkakasabay-sabay. Adrian, check mo ng firewall ng system na ginawa ni Nathan. Utos na isang batang babaeng may hawak na lollipop. Siya si Sofia, ang diplomatiko at leader sa loob ng bahay. Si Adrian na nakasuot ng salamin, seryosong nakaharap sa kanyang laptop. Done. 99% na ang success rate. Gabriel, handa na bang tracking device para sa sunod nating target? Si Gabriel, ang pinakamabilis kumilos, ay mabilis tumalon mula sa sofa. Ready to go, kuya? Si Nathan, ang technical na henyo, nakangiting hawak ang kanyang tablet. Hindi na nila tayo mahahanap kung ayaw natin magpahanap. At si Isabella, ang bunso nila na tila laging may dalang mga blueprint ng mga imbensyon, humarap sa kanyang mommy Veronica. Mommy, don't worry. We'll make sure everything will be fine. Pinapanood lang sila ni Veronica habang abala sa pagluluto. Ang kanyang mga anak hindi ordinaryong bata. Sila ay mga henyo, mga batang may talino na higit pa sa kanilang edad. Sila ang naging sandigan ni Veronica sa lahat ng hirap na kanyang dinanas. Ngunit hindi alam ng mga bata na sa araw na yon may isang business meeting na magaganap sa gusaling pagmamayari ng kanilang pamilya, ang Santiago Empire. At dahil sa talino ng 5 bata, nalaman nila ang isang sekretong matagal nang nakabaon. Ang lalaking laging nasa cover ng mga business magazine, ang lalaking may malamig na mata ay ang taong hinahanap nila. Mommy, tawag ni Adrian habang nakatingin sa monitor ng computer. I think we found him. We found Daddy. Napahinto si Veronica sa paghihiwa ng gulay. Ang kutsilyo dahan-dahang nahulog sa lamesa. Alam niya ng pagbabalik ni Timothy ay di lang pagbabalik na isang ama kung hindi, pagbabalik na isang bagyong sisira o magbubuo sa kanilang nasirang kahapon. Ang pag-alis ni Timothy Santiago sa suite na iyon ay di naging madali. Hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa isang kakaibang pagkalito na hindi niya maipaliwanag. Sa loob ng 5 taon ang kanyang buhay naging isang diretso at malamig na linya. Trabaho, board meetings, acquisitions at ang pait ng nakaraan. Ngunit ang gabi ngayon sa hotel nag-iwan na isang marka sa kanyang alaala. Ang amoy ng vanilla, ang init ng boses na isang babaeng hindi man lang niya naitanong ang pangalan. 2 buwan na nakalipas matapos ang gabi ngayon,
Si Veronica nasa isang maliit na klinika sa probinsya. Ang kanyang mga kamay nanginginig, hawak ang resulta ng ultrasound. Ang doktor nakatingin sa kanya na may halong gulat at pagkamangha. Veronica, sigurado ka ba na wala sa lahi ninyong multiple births? Tanong ng doktor. Dok, ano pong ibig niyong sabihin? Nauutal na tanong ni Veronica. Pinihit ng doktor ang monitor paharap sa kanya. Di lang isa, Veronica, hindi rin dalawa. Ang dinadala mo ay 5. Parang gumuho ang mundo ni Veronica. Quintuplets? 5? Paano? Paano niya palalakihan ang 5 bata sa sitwasyon niya? Bawat tibok ng puso sa monitor tila isang malakas na tambol na bumabalot sa kanyang pandinig. Sa sandaling yon, ang takot na palitan ng isang matinding determinasyon. Hindi ko kayo pababayaan. Kahit anong mangyari, mabubuhay kayo. Samantala, sa isang marangyang opisina sa Makati, si Timothy nakatingin sa labas ng bintana. Ang kanyang sekretarya, si Miss Garcia, ay pumasok ng walang katok. Sir, may balita mula sa hotel. Ang housekeeping staff na naka-duty nung gabing yon, nag-resign kinabukasan at umalis ng lungsod. Ulat nito. Lumingon si Timothy. Ang kanyang mga mata naging mas matalim. Bakit? May nagawa ba akong mali? Hindi ko po alam, sir, pero nakita sa CCTV na tila nagmamadali siyang umalis. Wala na kaming record ng tirahan niya. Tumalikod muli si Timothy. Humigpit ang pagkakahawak sa kanyang baso. Sino ka ba talaga? Bakit di mawala ang mukha mo sa isipan ko? Ang mga sumunod na buwan ay naging impyerno para kay Veronica. Ang pagbubuntis sa 5 hindi naging biro. Hirap na hirap ang kanyang katawan, ngunit ang kanyang isip laging nakatuon sa kinabukasan. Sa bawat araw na lumilipas, kinakausap niya ang kanyang tiyan. Adrian, ikaw ang panganay. Ikaw magbabantay sa mga kapatid mo. Nathan, Gabriel, Sofia, Isabella, magpakatatag kayo. Paglabas nyo, pangako ni Mommy, hindi kayo kakulangan ng pagmamahal. Nang dumating ang araw ng panganganak, ang maliit na klinika ay naging abala. Ang mga doktor kailangan na magsagawa ng emergency procedure. Bawat paghihirap ni Veronica ay isang patunay ng kanyang pagmamahal. Nang marinig niya ang unang iyak ng 5, ang pag-iyak na tila isang symphony, lahat ng sakit na palitan ng duha ng kaligayahan. 5 silang malulusog, 5 munting anghel na may malalaking mata at kakaibang katalinuhan na agad na napansin ng mga nurse. Ma'am, kakaiba ang mga batang to, wika ng isang nurse. Tingnan niyo, mga mata nila masyadong mapagmasid. Di alam ni Veronica na ang talinong yon pamana ng kanilang ama. Habang lumalaki ang 5, ang kanilang pagiging henyo naging kapansin-pansin. Sa edad na 3, nakapagbasa na sila ng mga libro na para sa mga elementarya. Sa edad na 5, kaya na mag-operate ng mga electronic gadgets na hindi kayang intindihin ng ibang bata. Isang gabi, habang nagbabasa si Adrian ng isang lumang pahayagan na naiwan sa kanilang lamesa, napakauntingan niya sa larawan ng isang lalaki, ang CEO ng Santiago Empire. Mommy? Tawag ni Adrian. Yes, anak. Sagot ni Veronica habang naglalaba. Bakit kamukha kong lalaking to? Tanong ni Adrian sabay pakita ng larawan ni Timothy. Natigilan si Veronica, ang kanyang puso tumibok ng mabilis. Ang pagkakahawig ni Adrian kay Timothy hindi maitatago. Ang matangos na ilong, ang seryosong ekspresyon, at ang aura ng kapangyarihan. Hindi ko alam, anak. Pagsisinungaling ni Veronica, pilit tinatago ang panginginig ng kanyang boses. Mommy, singit ni Sofia, ang mapagmasid na babae. Alam namin may tinatago ka. Nakita namin ang mga records sa computer ni Nathan. Ang tatay namin, si Mr. Timothy Santiago, hindi ba? Napaupo si Veronica sa sahig. Di akalaing ang kanyang mga anak magiging ganito katalino. Di akalaing darating ang araw na malalaman nilang katotohanan nang hindi niya sinasabi. Bakit niya gustong malaman? Tanong ni Veronica, puno ng emosyon. Dahil kailangan namin malaman kung sinong dapat nating protektahan. Seryosong sagot ni Nathan. At kung sino ang dapat natin pagbayarin sa pagpapahirap niya sa'yo, Mommy. Sa sandaling yon, alam ni Veronica na ang kanilang tahimik na buhay malapit nang magtapos. Ang pagbabalik sa landas si Timothy hindi na maiiwasan at ang bagyong darating siguradong yayanig sa buong mundo ng mga Santiago. Ang maliit na apartment di na mukhang tirahan ng isang simpleng pamilya. Ito ay naging isang high-tech command center. Matapos makumpirma ang pagkakakilanlan ni Timothy Santiago, ang 5 magkakapatid hindi nagpaligoy-ligoy. Hindi sila umiyak, hindi sila nagreklamo.
Sa halip, nag-set up sila ng isang war room. Si Nathan, ang teknikal na utak, nakaupo sa harap ng tatlong monitor na hiniram. O hiniram lang pansamantala mula sa isang lumang scrap shop at inayos niya gamit ang kanyang husay. Encryption broken. Nakapasok na ako sa main server ng Santiago Empire. Anunsyo niya habang mabilis na nagtatype ang kanyang mga daliri na tila isang batikang hacker. Magaling, ani Adrian. Ang panganay na siyang nagsisilbing strategist. Kailangan natin malaman ang schedule niya. Sofia, anong update sa social engineering? Si Sofia, na may hawak na tablet, nakangiti ng matamis. Nakapasok na ako sa calendar ng personal assistant niya. Bukas ng alas 10 ng umaga, may charity gala siya sa Grand Manila Hotel. Ito ang perpektong pagkakataon para sa isang accidental meeting. Si Gabriel na abala sa pag-aayos ng kanyang drone ay humirit. Kailangan ba natin gumamit ng smoke bomb para ma-attract ang atensyon niya? Hindi, Gabriel. Putol ni Isabela, ang bunso na mahilig sa cosmetics. Masyadong obvious. Kailangan natin ng cute factor na may halong diskarte. Gagamitin natin ang secret weapon ni Mommy. Sa kabilang kwarto, abala si Veronica. Hindi alam ang plano ng kanyang mga anak. Para sa kanya, ang mga bata ay naglalaro lang ng kung ano-ano. Habang nagtutupi siya ng damit, hindi niya mapigilang mapaluha. Naalala niya bawat hirap na dinanas niya na mag-isa sa loob na 5 taon. Ang paglalaba sa madaling araw, ang pagtitipid sa pagkain, at pagtatago sa takot na baka mahanap sila ng mga taong nangungutang sa kanya. Mommy, tawag ni Isabela habang pumapasok sa kwarto. May pupuntahan tayo bukas ha? Mag-a-apply ka ng trabaho sa hotel. Sabi namin sa mga kaibigan namin may kakilala kami doon na pwedeng mag-recommend sa'yo. Trabaho? Pero anak, hindi ako handa. Mommy, kailangan natin ng stability. Seryosong sagot ni Adriana sumunod sa kapatid. Kami nang bahala sa lahat. Trust us. Kinabukasan ng Grand Manila Hotel na papalibutan ng mga guards at media. Si Timothy Santiago kakarating lang, nakasuot na napakamahal na suit. Ang kanyang aura kasing lamig ng yelo. Hindi niya pinapansin ang mga tao sa paligid. Para sa kanya, ang mundo ay puno ng mga taong may kailangan lang sa kanya. Nakatayo ang 5 sa isang sulok, nakasuot ng kanilang pinakamalinis na damit. Nathan, signal? Tanong ni Adrian. Wait, target locked. Sagot ni Nathan, hawak ka isang maliit na remote. Sa isang iglap habang naglalakad si Timothy, biglang nagkaroon ng malfunction ang digital screen sa hotel ng lobby. Nag-flicker to at lumabas sa isang picture na isang pamilyang cartoon, 5 bata at isang ina. Kasabay ang music system ay tumugtog ang isang kanta na paborito ni Veronica nung bata pa siya. Isang kanta na tanging ang lalaking kasama niya nung gabing yun lang ang nakakaalam. Napahinto sa Timothy, ang kanyang mga mata ng laki. Paano? Bakit? Sa gitna ng kalituhan, lumapit si Gabriel ng mabilis. Parang kidlat at aksidenteng nabunggo ang binti ni Timothy, daladalang isang bola. Oh, sorry mister. Mabilis na sabi ni Gabriel. Napatingin sa Timothy sa bata. Sa sandaling nagtama ang kanilang mga mata, may kakaibang kuryente na dumaloy sa katawan ng CEO. Ang batang ito, ang mga mata nito, ay kamukhang kamukha ng kanya. Hindi pa natatapos ang plano. Mula sa likod, lumabas ang 4 ng bata, sabay-sabay na naglalakad papalapit kay Timothy. At sa dulo, nakasunod si Veronica na halatang naguguluhan at natatakot sa ginagawa ng kanyang mga anak. Nang magtagpo ang paningin na Timothy at Veronica, tila huminto ang ikot ng mundo. Ang huling alaala ng gabing yon sa hotel ay bumalik sa isipan ni Timothy. Ikaw, bulong ni Timothy. Timothy, hindi ko alam kung bakit tila ginagawa mo to. Manginig-inig na sabi ni Veronica, pilit na humahakbang paatras. Mommy, don't run! Seryosong sabi ni Adrian. Humakbang siya paharap at tumingin diretso sa mga mata ni Timothy. Mr. Santiago, mukhang marami tayong kailangan pag-usapan. Hindi lang tungkol sa negosyo, kung hindi, tungkol sa kung bakit kamukhang kamukha natin ang mga litrato mo sa magazine. Ang lobby ay tumahimik. Ang mga bodyguards hindi alam ang gagawin. At si Timothy, ang lalaking na walang kinatatakutan, ay nararamdaman ng unang pagkakataon na mawalan ng kontrol sa sitwasyon.
Ang katahimikan sa loob ng lobby tila isang matalim na kutsilyo na humahati sa hangin na bumabalot sa kanila. Ang mga bodyguard ni Timothy nakahanda na sa anumang biglang kilos, ngunit nanatiling nakatayo ang 5 bata, walang bahid ng takot sa kanilang mga mukha. Si Adrian, ang panganay, ay hindi umiiwas sa matalim na titig ng bilyonaryo. Mr. Santiago, muli nagsalita si Adrian. Ang kanyang boses kalmado ngunit may dalang bigat. Ang mga DNA test ay hindi kailangan gawin kung titingin lang kayo ng maigi sa amin. Naniga si Timothy. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng bata ay tila isang suntok sa kanyang sikmura. Tiningnan niya ang 5, isa-isa, ang mga mata ni Gabriel, ang postura ni Nathan, ang talas ng isip na makikita sa mga mata ni Sofia, ang mekanikal na pag-iingat ni Isabella at ang pagiging leader ni Adrian. Bawat isa sa kanila ay refleksyon ng kanyang sariling pagkatao. Veronica, bulong ni Timothy, hindi inaalis ang tingin sa mga bata. Anong laro ito? Hindi to laro, Timothy, sagot ni Veronica na nanginginig ang boses. Di ko sila ginamit para saktan ka o para kumuha ng pera. Sila ang buhay ko. Sila ang dahilan kung bakit ako bumangon noong mga panahon na gusto ko ng sumuko. Bago pa man makasagot si Timothy, isang matinis sa tunog ng stilettos ang bumasag sa tensyon. Mula sa dulo ng pasilyo, naglalakad ang isang babae na tila ba rumarampa sa fashion runway. Si Angelica, ang kanyang suot na designer dress ay tila ba naglalabas ng hangin ng kapangyarihan at mapagmayabang. Siya ang babae na matagal lang naghahangad na makuha ang puso at ang yaman ni Timothy. Timothy, darling, ano ang nangyayari dito? Bakit may mga batang pulubi na nakaharang sa daan mo? Mataray na tanong ni Angelica. Tiningnan niya si Veronica mula ulo hanggang paa nang may kasuklam-suklam na pangungutya. At ikaw, babae, anong dramang sinusubukan mong gawin? Gusto mo bang magpa-press con dahil sa mga batang yan? Ang mga bata ay sabay-sabay na tumingin kay Angelica. Walang emosyon, ngunit may talas na sinusuri ang bawat pagkatao ng babae. Nathan, bulong ni Sofia sa kanyang kapatid. Mabilis na nag-tap si Nathan sa kanyang maliit na device. Sa loob ng ilang segundo, ang malaking screen sa lobby na ginamit nila kanina muling nabuhay, pero sa pagkakataong ito, hindi na ito cartoon. Pinapakita nito ang mga bank transactions at mga sekretong pakikipag-ugnayan ni Angelica sa mga kalaban ng kumpanya ni Timothy. Mukhang hindi lang kami ang may sekreto rito, miss? Wika ni Nathan nang may matamis ng ngiti. Auntie Angelica, tama ba? Namutla si Angelica. Ano? Anong kalokohan yan? Timothy, sira ang screen. Mga batang gumawa niyan. Hindi siya pinansin ni Timothy. Ang kanyang atensyon ay nasa screen. Ang bawat detalye ng paninira ni Angelica ay nakalahad. Sa loob ng 5 taon, si Angelica ang nagmamanipula sa imahe ni Timothy. Ang nagtataboy sa sinumang babae na gustong lumapit dito. Angelica, ang boses ni Timothy ay mababa, madilim at puno ng banta. Ipaliwanag mo ito ngayon din? Timothy, makinig ka. Gawa-gawa lang nila yan. Ang mga batang yan ay may mga hacker, niloko kanila. Sigaw ni Angelica, na nawawalan na ng kontrol. Sinubukan niya na lumapit. Lalapitan si Veronica para sa akin. Ngunit, bago pa man niya ito madampot, humarang na si Gabriel. Sa bilis ng isang atleta, nasalo ni Gabriel ang braso ni Angelica at pinigilan ito. Huwag mong susubukan na hawakan ang mommy natin. Mariing babala ni Gabriel. Si Timothy nakatayo lamang sa gitna. Ang kanyang mundo ay gumuho at nabuo ng sabay. Tiningnan niya ang mga bata, ang kanyang tunay na pamilya at pagkatapos ay ang babae na nagpanggap na tapat sa kanya sa loob lamang ng mahabang panahon. Security! Sigaw ni Timothy. Ilabas ang babaeng to at siguraduhin ninyo na hindi na siya makakalapit pa sa kahit na sinong branch ng Santiago Empire. Habang kinakaladkad ng mga bodyguard ang nagwawalang si Angelica, bumaling si Timothy kay Veronica. Ang galit ay wala na. Napalitan to ng matinding pagkamangha at pagnanais na bumawi. Veronica,
Tawag niya sa mahinang boses. Dalhin mo sila sa opisina ko. May kailangan tayong pag-usapan. Hindi lang bilang magulang ng mga batang to, kundi bilang mga taong may utang na loob sa isa't isa. Naglakad si Timothy papalayo. Sumunod ang mga bata na may mga ngiting nagpapahiwatig ng tagumpay. Si Veronica naman naiwan na parang estatwa habang ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok. Alam niya na ito na ang simula ng mahabang pagsubok, ang pagharap sa nakaraan at ang pagbuo ng kinabukasan na puno ng peligro dahil sa galit ni Angelica. Ang opisina ni Timothy sa pinakamataas na palapag ng Santiago Tower ay kasing lamig na isang refrigerator. Glass walls, minimalist na disenyo at ang nakakatakot na katahimikan. Ngunit sa sandaling pumasok ang 5 bata, kasunod si Veronica, tila nagkaroon ng kulay ang bawat sulok nito. Naupo si Timothy sa kanyang leather chair, di maalis ang tingin sa mga bata. Si Adrian diretso ang tindig. Si Nathan hinihimay bawat gamit sa loob ng opisina. Si Gabriel nagmamasid sa bintana habang sina Sofia at Isabella tahimik na pinagmamasdan ang kanilang ama. So, panimula ni Timothy, ang boses ay seryoso ngunit may bakas ng emosyon na hindi niya mapangalanan. 5 taon. 5 taon hindi ko alam na may pamilya pala ako? Hindi mo na itanong, sagot ni Adrian ng diretsyo. At di ka naman naghanap? Sa tingin mo ba ang isang tulad mo laging nasa cover ng magazine, mahirap hanapin kung gugustuhin mo? Napangiti ng bahagya si Timothy, matapang, mana sa akin. Veronica, baling ni Timothy sa babae na kanina pa nakayoko sa isang tabi. Bakit mo itinago? Dahil ang mundong ginagalawan mo. Timothy ay hindi para sa mga taong tulad namin, sagot ni Veronica. Sa wakas, tumingin siya ng direkta sa mga mata nito. Takot ako. Takot ako na baka kunin mo sila sa akin o baka saktan sila ng mga taong nakapaligid sa'yo, katulad ni Angelica. Sa pagbanggit ng pangalang yon, ang mukha ni Timothy dumilim. Alam niyang tama si Veronica, ang mga nakaraang taon puno ng mga aksidente sa kanyang buhay. Mga taong lumalapit na kalaunan nagtatangkang sirain ang kanyang reputasyon. Hindi na siya makakalapit. Mariing pangako ni Timothy. Pero kailangan nating masiguro ang iyong kaligtasan. Mula sa sandaling to ang Santiago Empire, hindi lang pagmamay-ari ko. Ito ay magiging inyong seguridad. Habang nag-uusap ang mga matatanda, ang 5 bata abala sa sarili nilang internal communication. Nathan, bulong ni Sofia, i-check mo ang security log ng building. May nararamdaman akong kakaiba. Masyadong mabilis ang pag-alis ni Angelica kanina. Hindi siyang tipo ng taong susuko ng ganun lang kadali. Mabilis pinatakbo ni Nathan ang kanyang daliri sa kanyang wrist gadget, isang device na siya mismong gumawa. Tama ka. May pinadala siyang signal sa labas. May mga taong nakaabang sa ground floor. Hindi mga security guards, mga tauhan ng underworld. Si Gabriel na nakatungaw sa bintana ay nakakita na isang itim na van na humaharurot papalapit sa exit ng building. Kuya Adrian, may problema. May move sila. Agad na tumayo si Adrian. Hindi siya nagpanik, sa halip lumapit siya sa kanyang ama. Mr. Santiago, Dad, kailangan mong i-lockdown ng building. May mga taong pinadala si Angelica para pigilan kami sa pag-uwi. Natigilan si Timothy. Paano mo nalaman? Di mahalaga kung paano, sagot ni Nathan habang kinokonekta ang kanyang device sa main system ng opisina. Ang mahalaga na override ko ng elevator system. Kung gusto nilang pumasok, kailangan nilang lampasan ang security protocol na ginawa ko. Sa lobby ng gusali, 3 lalaking armado ang bumaba mula sa van. Ngunit bago pa sila makapasok sa main entrance, biglang bumukas ang fire sprinkler ng buong lobby. Ang mga pinto ay otomatikong nag-lock. Lahat ng security lights nag-blink at ang boses ng bawat empleyado sa lobby narinig ang isang boses mula sa speaker. Intruders detected. Security breach in progress. Napatayo si Timothy. Ang kanyang mga mata nanlaki sa gulat at pagkamangha. Ang 5 bata, ang kanyang mga anak, ay hindi lang basta matatalino. Sila ay mga strategist. Sila ay mga guardian. Veronica, bulong ni Timothy, di may kakailang paghanga sa mga bata. Sino bang mga anak natin? Sila ang dahilan kung bakit ako lumaban, Timothy. Sagot ni Veronica na ngayon may ngiti na ng pag-asa. Ulit habang nagaganap lahat ng to, sa isang liblib na lugar si Angelica, galit na galit habang nakaharap sa isang monitor. Akala nyo ba tapos na?
Bulong niya habang hawak ang isang baso ng alak. Ang kanyang mga mata puno ng puot. Timothy, kung hindi ka mapapasakin, sisiguraduhin ko ang mga batang yan na magiging katapusan mo. Sa opisina, ang tensyon unti-unting napapalitan ng isang kakaibang koneksyon. Ang pamilyang matagal nang nawalay, sa unti-unti nang nabubuo. Alam nilang ang laban kay Angelica ay isa ng lamang panimula. Marami pa silang pagsubok na kailangan lampasan, pero sa unang pagkakataon hindi na mag-isa si Veronica at sa unang pagkakataon ang cold-hearted billionaire ay nakaramdam ng init na matagal na niyang hinahanap. Si Timothy na nakasanayan ang sariling katahimikan ay napilitang mag-adjust sa presensya ng lima. Ang gabi sa mansyon ni Timothy hindi tahimik. Sa halip na maging isang payapang paglipat, ang bawat sulok ng malawak na tahanan ay tila puno ng mga mata. Sina Adrian, Nathan, Gabriel, Sofia at Isabella na nag-oorganisa ng mansyon na para bang isang base militar. Mommy, ang master's bedroom ay may mahinang fire detection system, sabi ni Isabella habang tinitingnan ng isang blueprint ng mansyon na nakuha niya mula sa library ni Timothy. Kailangan natin tong i-upgrade. At ang perimeter fence, dagdag ni Adrian. Masyadong vulnerable ang north side. Dad, may permission ba kaming lagyan ng motion sensors ang hardin? Si Timothy na nakatayo lang sa pinto ng living room, napakamot na lamang sa bato. Gawin niyo ang gusto ninyo. Basta siguraduhin ninyong ligtas kayo. Si Veronica na nakaupo sa sofa at pinagmamasdan ng mga anak, ramdam ang pagkabigla ni Timothy. Lumapit siya rito, hinawakan ang braso nito. Pasensya ka na sa kanila. Ganito sila kapag nararamdaman nilang may panganib? Hindi, Veronica. Sagot ni Timothy. Tumitingin ng diretso sa mga mata ng babae. Ang totoo, nagpapasalamat ako. Sa loob na 5 taon, ang mansong ito ay parang puntod. Ngayon, sa wakas, nararamdaman ko nang may buhay na. Ngunit hindi nagtagal ang sandaling yon. Mula sa labas, isang ilaw ng sasakyan ang biglang pumasok sa driveway. Isang itim na sedan ang huminto ng malakas. Bumaba si Angelica, hindi nang elegante at maayos na Angelica, kundi isang babaeng puno ng pait at desperasyon. Hawak nitong isang dokumento, isang pekeng legal na papel na nagsasabi na siya ang may hawak ng karapatan sa lupain ng mansyon. Timothy, lumabas ka rito! Sigaw ni Angelica habang pilit na humaharang ang mga gwardya. Sa loob, mabilis na kumilos sa mga bata. Si Nathan agad na kinonekta ang security camera sa kanyang tablet. May dala siyang mga dokumento. Mukhang peke pero gagamitin niya ito para makapasok. Hayaan mong ako ang humarap, sabi ni Timothy, handang lumabas ngunit pinigilan siya ni Adrian. Hindi, Dad. Hayaan mong si Mommy ang humarap. Kailangan natin ipakita kay Angelica kung sino ang totoong reyna ng mansong ito. Seryosong sabi ni Adrian. Lumabas si Veronica sa main door. Ang kanyang ulo ay nakataas. Sa likod niya nakatayo si Timothy at sa bintana nakamasid ang 5 na handang mag-hack ng anumang sistema para protektahan ang kanilang ina. Anong ginagawa mo rito, Angelica? Mahinahong tanong ni Veronica. Ito ang bahay ko, Timothy. At ang mga batang yan, mga bastardo sila. Sigaw ni Angelica, pilit na sinusubukan itulak si Veronica. Ngunit bago pa man to makalapit, isang matigas sa tunog ng sirena ang bumasag sa gabi. Ang mga ilaw ng manson sabay-sabay na namatay at bumukas, at ang boses ni Sofia ay umalingaw-ngaw mula sa intercom. Miss Angelica, ang lahat ng iyong ginawa sa nakaraang mga taon, ang mga pagnanakaw sa kumpanya, ang mga paninira ay nasa cloud server na ni Mr. Santiago. Kung di ka aalis sa loob ng 10 segundo, ang mga pulis na tinawagan ko, dadating dito na may dalang warrant of arrest. Namutla si Angelica. Paano? Hindi mo kalaban ang mga bata. Wika ni Timothy na lumapit na sa tabi ni Veronica. Kalaban mo ang katotohanan. Di makapaniwala si Angelica sa kanyang nakita. Ang mga bata nakatayo sa veranda, bawat isa may hawak na device. Nakatingin sa kanya ng may malamig na mata. Para siyang nakakita ng mga demonyong anghel. Napasigaw siya sa galit, sumakay sa kanyang kotse at mabilis na humarurot papalayo. Pagpasok nila sa loob, bumaling si Timothy sa mga bata. Paano niyo nakuha ang impormasyon tungkol sa mga illegal transactions niya? Nagkatinginan ang 5. Si Isabella ang sumagot. Kinuha namin ang password niya.
nung hinalikan mo siya nung nakaraang buwan sa party. Nakadikit ang device ko sa suit mo noon. Dad, nakuha namin ang data mula sa phone niya. Nanlaki ang mga mata ni Timothy. Ang mga batang ito. Sa gabing yon, hindi na lang basta mansyon ang tinutuloyan nila. Ito ay naging isang kuta ng pagmamahalan. Si Veronica nakasandal sa balikat ni Timothy habang pinapanood nilang lima na nagtatawanan sa harap ng telebisyon. Alam nila na si Angelica ay hindi titigil, ngunit sa bawat hapon, mas tumitibay ang kanilang pagkakaisa. Hindi natutulog ang demonyo at lalong hindi natutulog si Angelica. Matapos mapahiya sa mansyon ni Timothy, nagbago ang kanyang estratehiya. Alam niya na hindi niya na kayang pasukin ang kuta ng mga bata sa pisikal na paraan, kaya pinili niyang gamitin ang pinakamapanganib na armas sa modernong panahon, ang media at ang pangalan ng pamilyang Santiago. Isang umaga, bumungad sa lahat ng headline sa social media platforms ang mukha ni Veronica. Ang headline nakakasulasok, "The Imposter Mother." Isang gold digger na nanggugulo sa buhay ng bilyonaryong si Timothy Santiago. Naglabas si Angelica ng mga peking dokumento at gawa-gawang testimonya mula sa mga dating katrabaho ni Veronica sa hotel na binayaran niya para magsinungaling. Pinalabas niya ang ginamit ni Veronica ang mga bata para itrap ang bilyonaryo at ang mga ito ay di tulad anak ng mga Timothy. Sa loob ng mansyon, bawat screen puno ng masasamang komento. "Mami, wag mong basahin yan," pakiusap ni Sofia habang hinahawakan ng kamay ng kanyang ina. Ngunit si Veronica, bagaman nasasaktan na natiling matatag. "Kailangan nating harapin to, mga anak. Di natin po pwedeng hayaang manalong kasinungalingan." Si Timothy na ngayon nakasuot ng kanyang pinaka-formal na suit, nakatayo sa harap ng malaking bintana. Ang kanyang aura hindi na lang malamig, ito ay nagbabaga sa galit. Siya ang lalaking hindi hinahayaang yurakan ng kanyang pamilya. "Adrian," tawag ni Timothy sa panganay. "Handa na ba ang data?" "Kasalukuyan na naming tinatrack ang IP address ng source ng mga fake news, Dad," sagot ni Adrian habang mabilis na nag-e-encode. Si Angelica nasa likod ng lahat ng accounts na to. Ginamit ang mga dummy accounts para magmukhang viral ang post. "Nathan, Gabriel," utos si Timothy. "Ihanda niyong access sa lahat ng major news outlets. Gagamitin natin ang kanilang sariling plataforma para pabagsakin sila." Sa kalagitnaan ng paghahanda, biglang nag-ring ang phone ni Veronica. Isang tawag mula sa isang kilalang talk show. Gusto nilang interviewin si Veronica para linawin ang issue. "Pumunta ka," sabi ni Timothy. "Sasama ko. Ito ang pagkakataon natin para tuldukan ang lahat." Kinabukasan sa live interview, ang studio puno ng mga tao. Nandun din si Angelica na hindi inimbita pero nagpumilit dumalo para kontrahin ang anumang sasabihin ni Veronica. Nakangisi siya, tiwala na magtatagumpay ang kanyang binuong kwento. "Veronica," simula ng host, "marami nagsasabing ginamit mo ang mga bata para makuhang yaman ni Mr. Santiago. Ano ang masasabi mo?" Bago pa makasagot si Veronica, lumabas sa isang video sa screen ng studio. Hindi to galing sa kahit sinong staff ng show, galing to kay Nathan. Pinapakita nito lahat ng bank transfer na ginawa ni Angelica para bayaran ng mga taong nagpakalat ng maling impormasyon. Pinapakita nito ang mga ebidensya ng kanyang pagtatangka na manira sa kumpanya ni Timothy. "Mali yatang impormasyon ninyo." Ang boses ni Timothy ang bumasag sa katahimikan habang lumalakad siya papasok sa stage, hawak ang kamay ni Veronica. Ang mga kamera mabilis na lumipat sa kanya. At ang babaeng nasa tabi ko hindi man loloko. Siya ang ina ng aking 5 anak at ang babaeng tanging nagpabago sa buhay ko. Nagkaroon ng kaguluhan. Ang mga reporter nagsimulang magtanong ng sabay-sabay. Si Angelica, di makapaniwala sa nakikita ay sumigaw. "Peke ang mga yan. Gawa-gawa nila yan para pagtakpan ng baho nila." Sa sandaling yon, ang 5 bata ay naglakad palabas mula sa likod ng stage. Nakasuot ng matching formal attire at sa kanilang mga kamay hawak ang mga original birth certificate at DNA results na na-verify ng pinakamataas na laboratorio sa bansa. "Miss Angelica," wika ni Isabella habang pinapakita ang hawak na legal documents. "Sa batas ang paninirang puri may kaukulang parusa. Handang-handa ng aming mga abogado at di na namin kailangan pang magpaliwanag sa inyo." Ang lahat ng tao sa studio nagulat. Ang mga bata, ang mga bastardo, ayon kay Angelica ay mas matalino, mas magalang at mas desente kaysa babaeng sumisira sa kanila.
Doon mismo sa harap ng live audience at milyon-milyong viewers ang imahe ni Angelica tuluyang gumuho. Ang mga security lumapit sa kanya upang ilabas siya dahil sa mga legal complaint na inihain ng kampo ni Timothy. Habang papalabas ng studio, ramdam ni Veronica ang higpit ng hawak ni Timothy sa kanyang mga kamay. Ang laban hindi pa tapos dahil alam nilang si Angelica ay laging may tinatagong baraha sa kanyang manggas. Ngunit sa gabing yon ang katotohanan ang nanaig. Dad, bulong ni Gabriel nang makasakay sila sa kotse. May nakuha kaming location ni Angelica. Mukhang may meeting siya mamaya sa isang taong may koneksyon sa black market. Tumango si Timothy. Ang kanyang mga mata naging seryoso. Hindi na tayo maghihintay na sila ang gumalaw. Tayong tatapos nito. Ang gabi balot ng dilim, ngunit sa loob ng war room, sa manso ng mga Santiago ang mga screen naglalabas na matinding liwanag. Matapos ang pagkatalo ni Angelica sa harap ng publiko, alam ng pamilya na hindi ito ang katapusan. Si Angelica isang taong nakapader sa desperasyon at ang mga taong desperado gumagawa ng mga bagay na hindi inaasahan. Nakuha ko ang signal, Dad. Seryosong wika ni Nathan habang ang kanyang mga daliri mabilis na nag-ooperate sa keyboard. Nasa isang abandoned warehouse siya sa labas ng lungsod, nakikipag-ugnayan sa isang grupo ng mga hacker na kilala sa paggawa ng deepfake at pag-atake sa mga secure system. Nang liit ang mga mata ni Timothy. Deepfake? Anong plano niya? Gusto niyang gumawa ng video kung saan ikaw ang nagsasalita, umaamin ng mga krimen na hindi mo naman ginawa, paliwanag ni Adrian. Kapag lumabas yon, mawawalang tiwala ng mga investors. Masisira ang Santiago Empire sa isang iglap. Hindi natin hayaang mangyari yon, mariing sabi ni Veronica, hawak ang kamay ni Timothy. Sa kabila ng panganib ang kanyang takot na palitan lang ng tapang. Timothy, kailangan natin siyang hulihin sa akto. Hindi tayong susugod, Mommy. Putol ni Gabriel habang sinusuot ang kanyang tactical vest na siya mismong nagmodify. Kami ang bahala. Alam namin ang pasikot-sikot sa warehouse na yan dahil nahak na namin ang blueprints ng building. Bagamat nag-aanilangan si Timothy, nakita niya ang determinasyon sa mga mata ng kanyang 5 anak. Alam niya hindi na sila ang mga batang kailangan lang protektahan. Sila na ngayon ang mga tagapagtanggol. Sa loob na abandonadong warehouse si Angelica, naglalakad ng pabalik-balik, hawak ang isang wine glass habang nakatingin sa mga technician na nag-e-edit ng video. Siguraduhin yung magmumukhang totoo. Gusto ko oras na lumabas to, guguho ang buong mundo ni Timothy Santiago. Ngunit di niya alam ang bawat galaw niya ay pinapanood ng mga bata. Ngayon na, utos ni Adrian. Sa isang iglap ang kuryente sa buong warehouse biglang nawala. Ang mga computer nag-blackout. Mula sa speakers ng warehouse, isang boses ang umalingaw-ngaw. Boses na hango sa recording ni Angelica nung nakarang buwan na ginamitan ni Nathan ng voice synthesis. Angelica, tapos na ang laro mo. Ang lahat ng ebidensya ng iyong pakikipagsabuatan sa black market na ipadala na sa National Bureau of Investigation. Natigilan si Angelica. Sino yan? Lumabas kayo. Sofia, i-activate ang drones. Bulong ni Sofia. Mula sa mga siwang ng bintana. 5 maliliit na drones ang pumasok. Bawat isa merong hawak na flashlight na tumatama ng direkta sa mukha ni Angelica na parang isang interrogation light. Anong gusto nyo? Sigaw ni Angelica, natataranta habang sinusubukan takpan ang kanyang mukha. Gusto lang naming ipakita sa iyo ang consequences ng iyong mga aksyon. Sagot ni Isabella sa intercom. Tingnan mo ang screen sa harapan mo. Ang screen biglang nag-play. Hindi to ang fake video ni Timothy kung hindi ang totoong video ni Angelica na nagbabayad sa mga taong magpapasabog ng gusali ni Timothy. Kitang-kitang mukha niya, malinaw ang boses niya. Hindi yan totoo. Sigaw ni Angelica, hinahampas ang screen. Ngunit hindi pa doon natatapos ang plano ng mga bata. Mula sa labas, narinig na ang sirena ng mga pulis. Ang mga bata nakipag-ugnayan sa mga otoridad bago pa man sila mag-set up ng kanilang trap. Timothy, Veronica, wika ni Adrian habang nakatingin sa monitor kung saan nakikita ang pagpasok ng mga pulis sa warehouse. Ang trabaho natin tapos na. Nang pasukin ng mga pulis ang warehouse, nakita nila si Angelica lugmok sa sahig, nawawalan ng pag-asa habang kinakapkap ng mga opisyal. Walang laban, walang takas. Ang babaeng naging tinik sa kanilang buhay tuluyan ang naputol. Habang pauwi sila, tahimik si Timothy. Tumingin siya sa kanyang mga anak na nakaupo sa likuran ng sasakyan.
Ang mga batang to na dapat naglalaro lang ng toys, nagligtas sa buong empire niya. Salamat, bulong ni Timothy. Para sa pamilya, Dad, sagot ni Adrian. Sabay-sabay nang ngumiti ang lima. Si Veronica na nakatingin sa kanila ay naramdaman ang pagkapawi ng lahat ng bigat, ngunit alam nila ang huling kabanata ng kanilang pagsubok ay magsisimula pa lamang. Ang pagharap sa totoong buhay ng walang anino ni Angelica. Ang pagkakakulong ni Angelica ay nagdala ng pansamantalang kapayapaan sa Santiago Empire, ngunit sa loob ng mansyon ang hangin naging mabigat. Matapos lahat ng adrenaline at tensyon, dumating ang oras na kailangan nilang harapin ang mga tanong na matagal lang nakabinbin. Si Timothy, ang lalaking nakasanay ng kontrol, ay nakatayo sa library. Sa harap niya nakahanay ang 5 bata. Hindi na to ang tensyon ng paghaharap ng isang kaaway. Ito ay tensyon ng isang ama na hindi alam kung paano sisimula ng pagiging magulang sa mga anak na hindi niya nasaksihan ng paglaki. Di ko alam kung paano magsisimula. Pag-amin ni Timothy, ang boses may bahid ng pagpapakumbaba na bihira niya lang ipakita. 5 taon. 5 taon na nawala sa akin. Di ko man lang alam paborito niyong pagkain. Ang takot niyo sa dilim o mga panaginip ninyo. Si Adrian bilang panganay humakbang paharap. Di kailangan ng perpektong ama, Dad. Kailangan namin ang taong nandyan sa sandaling kailangan namin ng gabay. Si Sofia lumapit at hinawakan ang kamay ni Timothy. Dad, kahit di mo kami nakasama, palagi namin naririnig kay Mommy ang mga kwento tungkol sa'yo. Sabi niya ikaw ang taong may pinakamalaking puso. Kahit tinatago mo to sa likod ng malamig mong maskara. Sa mga salitang yon, ang mga pader na tinayo ni Timothy tuluyang gumuho. Ang mga mata ay nanlabo, isang bagay na di niya akalaing mangyayari. Samantala, sa labas ng library, si Veronica nanonood. Ang puso niya umaapaw sa kagalakan, ngunit may bahagi rin ng kanyang pagkatao na nag-aalala. Alam niya ng pagbabalik ni Timothy sa buhay ng mga bata ay nangangahulugan na kailangan pa rin niyang harapin ang sarili niyang nakaraan, ang pamilyang iniwan niya at ang mga responsibilidad na pilit niyang tinakasan noon. Bakit ka malungkot? Isang boses ang nanggaling sa kanyang likuran. Si Nathan, na laging mapagmasid, ay nakatayo doon. Di ako malungkot, anak. Nagugulat lang ako gaano kabilis sa mga pangyayari, sagot ni Veronica. Huwag kang mag-alala, Mommy, wika ni Nathan habang yakap ang kanyang binti. Kahit anong mangyari, kami ang bahala sa'yo. At ngayon, may dad na rin tayo na siguradong hindi tayo hahayaan na masaktan ka pa. Ngunit hindi lahat naging masaya. Sa gitna ng kanilang sandaling pagbabati, biglang tumunog ang alarm system ng mansyon. Hindi dahil sa intruders, kundi dahil sa isang tawag mula sa ospital. Mr. Santiago, wika ng boses mula sa kabilang linya. Si Angelica, nagkaroon ng cardiac arrest sa kulungan. Sinubukan isugod dito pero bago siya mawalan ng malay, may binanggit siyang pangalan. Napaigdad si Timothy. Ano ang pangalan? Ang inyong lolo, sir. Ang inyong ama na akala natin ay matagal nang wala? Tumahimik ang buong silid. Ang pangalan ni Don Ricardo Santiago. Ang lalaking nagpalayas kay Timothy noon dahil sa hindi nito pagsang-ayon sa mga desisyon niya sa negosyo ay muling lumitaw. Ang banta ni Angelica ay maaari na matapos. Ngunit ang isang malaking anino mula sa nakaraan ay handa nang bumalik. Lolo? Tanong na Isabela na may pagtataka. Akala namin wala na siyang pamilya kundi tayo. Tumingin si Timothy kay Veronica. Ang takot na bumukas sa mga mata ni Veronica ay nagpapatunay na ang lolo ng mga bata ay hindi lang basta isang matandang lalaki. Siya ang taong may hawak ng pinakamalaking lihim ng pamilya Santiago. Hindi na tayo makapagpapahinga, wika ni Timothy habang tinitingnan ang kanyang mga anak. Kung totoo nga ang balitang to, ang laban na akala nating natapos na sa pagkulong kay Angelica ay simula pa lang ng isang mas malaking digmaan. Sa gabing yon, hindi na lang sila isang pamilya na nag-aayos ng kanilang relasyon. Sila ay isang unit na nakandang harapin ang anumang bagyo. Ang pagiging quintuplets ng henyo ay gagamitin nila ngayon, hindi para sa pansariling proteksyon, kundi para sa pagprotekta sa pangalan at legacy ng pamilyang Santiago. Ang hangin sa loob ng mansyon tila naging yelo.
Ang balita tungkol kay Don Ricardo Santiago, ang patriarch na pinaniniwalaang pumanaw na dekada ng nakakalipas ay nagpadala ng shockwave sa bawat miyembro ng pamilya. Para kay Timothy, si Don Ricardo hindi lang isang ama, siya'y simbolo ng lahat ng malupit na aral na natutunan niya sa buhay. Hindi maaari, bulong ni Timothy habang pabalik-balik na naglalakad sa harap ng fireplace. Siya ay pumanaw sa Switzerland, may death certificate, may burol. Dad, seryosong wika ni Adrian habang nakatingin sa laptop. Nahako ng records mula sa ospital at sa dati nilang estate. May mga dokumentong nagtatago na nagsasabi na nung panahong yon, may isang pasyenteng hindi pinangalanan na inilipad patungong pribadong isla sa Pacific. Si Nathan ay sumingit. Ang kanyang mukha puno ng pag-aalala. At tiningnan ko ang mga bank accounts na ginagamit ni Angelica. Ang source ng funds ay hindi na mula sa kanyang mga negosyo. Ito ay galing sa isang shell company na ang ultimate beneficiary ay si Don Ricardo Santiago. Napahinto si Timothy. Ang lahat ng ginawa ni Angelica, ang kanyang pagiging obsession sa kapangyarihan, ang kanyang galit kay Veronica ay hindi lamang sariling kagustuhan. Siya ay isang tauhan lamang, isang sunod-sunuran. Ginalit niya si Angelica para sirain ako mula sa loob. Pait na sabi ni Timothy. Hindi lang yon, dagdag ni Sofia. Kung buhay siya, ibig sabihin pinapanood niya ang bawat galaw natin. Lahat ng pagsubok na dumaan sa atin, ang mga paninira, ang mga banta, parte ito na isang mas malaking pagsusulit. Biglang bumukas ang main door ng mansyon. Hindi mga bodyguard, hindi rin pulis, isang matandang lalaki, nakasuot ng napakamahal ngunit lumang estilong suit. Ang pumasok na parang siya ang may-ari ng lugar. Ang kanyang presensya ay nagpatahimik sa buong silid. Si Don Ricardo, ang kanyang mga mata, kasing talim ng kay Timothy ngunit mas puno ng pait. Ang aking apo, wika ni Don Ricardo, ang boses ay parang kalawang na bakal. Tumingin siya sa 5 bata na ngayon nakaharap sa kanya, nakabuo na isang impormasyon na tila mga sundalo. Hindi ka imbitado rito. Matigas sa sagot ni Timothy, pilit nilalagay ang sarili sa pagitan ng kanyang ama at ng kanyang pamilya. Timothy, anak, ngumiti si Don Ricardo, isang ngiting walang init. Akala mo ba nagtagumpay ka sa pagpapatakbo ng Santiago Empire? Akala mo ba naging mahusay kang CEO? Pinapanood kita. Ang iyong kahinaan ng iyong puso. Ang emosyong to para sa babaeng to at sa mga batang to? Huwag mong idadamay ang mga anak ko. Galit na banta ni Veronica. Ang kanyang boses ay nanginginig na, ngunit puno ng tapang. Tumawa si Don Ricardo. Tumingin siya kay Isabella, ang bunso, at tiningnan ang batang babae ng matagal. Ang batang ito, siya ang may hawak ng mekanikal na talino, hindi ba? Nakita ko ang mga blueprints na ginawa mo sa network ng kumpanya. Napakatalino. Sayang at ang iyong dugo ay nakatali sa isang inang walang kapangyarihan. Ang talino namin ay hindi galing sa kapangyarihan mo, sagot ni Isabella. Ang kanyang boses ay matigas. Galing to sa pagmamahal ng aming mga magulang na hindi mo kailanman mararanasan. Ang tensyon ay umabot sa sukdulan nang maglaba si Don Ricardo ng isang tablet at inilapag ito sa isang lamesa. May mga stockholders na nag-aabang sa susunod na board meeting. Pinapakita ito sa kanila na ikaw, Timothy, ay hindi na fit na maging CEO. Ang aking mga tauhan ang papalit at ang mga batang to kukunin ko para sanayin sa paraan na nararapat sa mga Santiago. Hindi mangyayari yan, sabi ni Timothy. O talagang mangyayari, sagot ng matanda. Dahil lahat ng assets mo, lahat ng kontrol sa kumpanya ay nakapangalan pa rin sa trust fund na ako nag-set up. Sa batas, isang pirma ko lang, wala ka ng kumpanya. Sa sandaling yon, ang pamilya Santiago ay napagtanto ang laki ng kanilang kinakaharap. Di na lang to personal na alitan, ito ay laban para sa kanilang kinabukasan at sa kanilang pagkakakilanlan. Habang papalaba si Don Ricardo, nag-iwan siya ng isang huling babala. Bibigyan ko kayo ng 3 araw. Sa board meeting, pipiliin ninyo ang kumpanya o ang inyong pamilya. Dahil kung mananatili kayo sa gantong buhay, wala na kayong babalikan. Nang makaalis ang matanda, tiningnan ni Timothy ang kanyang pamilya. Bawat isa sa kanila nakatingin sa kanya, walang pag-aalinlangan. Hindi natin siya hahayaang manalo, wika ni Adrian. Dad,
Wika ni Nathan habang mabilis na nag-open ng file. Nahack ko ang private communication ni Lolo. May iba pa siyang balak pero hindi niya alam na natin ang lahat. Ang pamilya Santiago hindi na lang naghahanda para sa laban. Sila ay naghahanda para sa isang digmaan kung saan ang kanilang pagmamahalan ang magiging pinakamalakas nilang sandata. Ang 3 araw na palugit ni Don Ricardo ay hindi pinalipas ng pamilya Santiago sa pag-aalala. Sa loob ng kanilang mansyon ang bawat segundo ginamit para sa paghahanda. Hindi ito laban ng dahas kundi laban ng talino, dokumento at katapatan. Hindi tayo maaaring basta na lang makipagtalo sa Board of Directors, paliwanag ni Timothy habang binabasa ang mga financial reports. Ang mga taong yon ay nakatutok lang sa numero. Kung ang lolo ko ang may hawak ng control sa trust fund, kailangan natin ng paraan para mabaliktad ang sitwasyon. Si Adrian, ang panganay, nakatingin sa monitor kung saan nakalagay ang listahan ng mga board members. Dad, di lahat ng board members ay tapat kay lolo. Nakita namin sa records na may 3 miyembro ang pinilit niya sa pamamagitan ng blackmail. Tama, pagsang-ayon ni Nathan. Ang misyon natin hindi lang depensahan ng posisyon mo, kundi ilantad ang katiwalaan ni Lolo sa harap ng lahat ng investors. Pero paano? Tanong ni Veronica. Siya ang may hawak ng legal dokumento ng trust fund? Ngumiti ng tipid si Sofia. Mommy, ang batas nakabase sa dokumento. Pero kung ang dokumento nakuha sa pamamagitan ng ilegal na paraan, void. Kailangan lang natin patunayan na ang trust fund nilikha gamit ang perang nakuha niya mula sa illegal weapon trade noong 90s. Mabilis gumalaw ang mga bata. Habang si Timothy abala sa pag-ayos ng legal defense, ang 5 nagsasagawa ng isang matapang na digital heist. Si Gabriel at Isabella ang nagsilbing physical infiltrators. Gamit ang galing sa disguise at gadgets, nakapasok sila sa lumang villa ni Don Ricardo kung saan nakatago ang pisikal na ebidensya ng kanyang nakarang operasyon. Di sila nakita. Ang kanilang liit at paggamit ng mga advanced hacking tools na gawa ni Nathan ang naging susi. Target secured. Bulong ni Gabriel sa kanilang radio. Nasa amin ang ledger? Sa kabilang banda, si Nathan at Adrian abala sa pag-filter sa lahat ng digital records. Gumamit ng advanced data analysis para ipakita sa mga investors na ang pagbagsak ng stocks ng kumpanya sa nakarang buwan ay pakana mismo ni Don Ricardo para mapahiya sa Timothy. Ang araw ng board meeting dumating. Ang Santiago Tower puno ng tensyon. Ang mga mamamahayag nag-aabang sa labas habang sa loob ng boardroom, si Don Ricardo ay nakaupo sa dulo ng mahabang mesa. Nakangisi, tila sigurado sa kanyang tagumpay. Nang pumasok si Timothy kasama si Veronica at ang 5 bata, ang buong boardroom na tahimik. Handa ka na bang ibigay ang iyong posisyon, Timothy? Tanong ni Don Ricardo. Ang boses ay puno ng kapangyarihan. Tumingin si Timothy sa kanyang mga anak. Pinahihiwatig nila na handa ng lahat. Hindi ko ibibigay ang posisyon ko, sagot ni Timothy. Dahil sa pagkakataong to, hindi lang ako ang nagsasalita. Tumayo si Adrian. Ang kanyang boses ay kalmado, seryoso at puno ng otoridad na kinagulat ng lahat ng board members. Mga ginagalang na board members, narito kami para ipakita ang katotohanan tungkol sa kung sinong tunay na nagpapatakbo ng kumpanya sa maling paraan. Isa-isang pinapakita ng mga bata sa malaking screen ang mga ebidensya, ang ledger ng ilegal na transaksyon, ang mga email correspondence ng blackmail at pruweba na ang trust fund ay nakabantay sa maruming pera. Namutla si Don Ricardo. Mga bata, anong kalokohan yan? Ilegal ang mga ebidensyang yan? Ilegal ang ebidensya pero totoo ang nilalaman, sagot ni Sofia. At ang mga investors hindi papayag na ang pera nila nakasalalay sa isang taong may criminal record. Ang mga board members na dati takot kay Don Ricardo nagsimulang magbulungan. Ang mga ebidensya napakatibay. Sa isang iglap, ang kapangyarihan ni Don Ricardo ay naglaho. Mr. Ricardo Santiago, wika na isa sa mga board members. Dahil sa mga impormasyong to, kailangan namin ng formal na investigasyon. Pansamantala ikaw ay barred sa anumang desisyon sa kumpanyang ito. Tumingin si Don Ricardo kay Timothy. Ang mukha niya puno ng galit at pagkatalo. Akala mo ba tapos na to? Bulong niya. Para sa kumpanya, tapos na, sagot ni Timothy. Pero bilang pamilya, hindi pa. Ang board meeting nagtapos sa tagumpay ng pamilya Santiago. Di lang na ipanalo ni Timothy ang kanyang posisyon, nakuha rin niya ang respeto ng lahat. Ngunit habang palabas sila ng boardroom, naramdaman ni Timothy na ito na ang simula ng tunay na pagbabago sa kanilang buhay.
Ang matagumpay na pagtatapos ng board meeting di lang nangangahulugan ng pagpapanatili ng posisyon ni Timothy. Ito ay naging hudyat ng bagong buhay. Ang mansyon ng mga Santiago na dating malamig at walang buhay unti-unti nang napupuno ng halakak at tunay na init ng tahanan. Ilang linggo ang lumipas matapos ang pag-aresto kay Don Ricardo at tuluyang pagbagsak ng impluwensya ni Angelica. Ang pamilya nagpasya na magbakasyon sa isang pribadong beach resort para sa isang simpleng selebrasyon. Doon, malayo sa mga kamera, media at mga papeles ng negosyo, sila'y nagpakatotoo bilang isang pamilya. Habang naglalakad sa dalampasigan si Timothy at Veronica, pinagmamasdan nila ang 5 na abalang nagtatayo ng kastilyong buhangin. Di ko akalaing aabot tayo rito, pag-amin ni Veronica habang nakasandal sa balikat ni Timothy. Nung gabing yun sa hotel, tanging gusto ko lang makapagtrabaho para sa pamilya ko. Di ko akalaing makakahanap ako ng taong paglalaban ako at ang mga anak natin. Hinalikan ni Timothy ang noo ni Veronica. Ang mga bata, sila ang pinakamagandang regalong natanggap ko sa buong buhay ko. Sila ang nagturo sa akin ang tunay na pagmamahal. Kapangyarihan ay hindi nakukuha sa posisyon sa kumpanya, kundi sa pagmamahal sa pamilya. Biglang tumakbo papalapit ang 5. Dala-dala ang treasure test na gawa sa buhangin at mga kabibe. "Mommy! Dad!" tawag ni Adrian. "May nahanap kaming message in a bottle?" Binuksan nila ang bote. Sa loob, isang sulat na sinulat ng 5. Isang pangako na sila'y mananatiling matatag bilang isang unit kahit ano pa ang mangyari. Si Nathan ang nagbasa nito ng malakas, habang sina Gabriel, Sofia at Isabella nakangiting nakikinig. "Sa aming mommy at daddy, salamat sa pagiging matapang. Salamat dahil hindi niyo kami binitawan. Kami ang inyong mga munting henyo at habang buhay kaming magsisilbing proteksyon at inspirasyon ninyo." Di napigilan ni Timothy ang mapaluha. Sa gitna ng lahat ng yaman at tagumpay, ang sulat na yon ang pinakamahalagang bagay na kanyang pag-aari. Sa gabi, habang naghahapunan sila sa ilalim ng mga bituin, nagkaroon ng isang mahalagang sandali. Lumuhod si Timothy sa harap ni Veronica, di na para sa isang business deal, kundi para sa isang pangako ng habang buhay. "Veronica, sa harap ng ating 5 anak, gusto kong magsimulang muli. Hindi bilang isang CEO at housekeeping staff, kundi bilang isang magkapareha na handang humarap sa mundo." Wika ni Timothy, nilalabas sa isang singsing. "Will you marry me?" Ang mga bata sabay-sabay na naghiyawan ng, "Yes, Mommy!" Si Veronica na punong-puno ng emosyon ay walang nagawa, kundi tumango habang humahagulhol sa saya. Ang kanilang happy ever after ay hindi nangangahulugan na wala ng pagsubok. Alam nila sa hinaharap darating pa rin ang mga hamon. Pero dahil sa pagmamahala ni na Timothy at Veronica at sa talino at katapangan ni na Adrian, Nathan, Gabriel, Sofia at Isabella, alam nila anumang bagyo ang dumating, sila'y mananatiling buo. Sa pagtatapos ng gabi, pinanood nila ang paglubog ng araw, isang simbolo ng pagtatapos ng kanilang nakaraan at pagsisimula ng isang bagong umaga. 5 taon ang lumipas matapos ang gabi ng kanilang pagbabakasyon. Ang Santiago Empire hindi lang nananatiling nangunguna sa industriya ng teknolohiya at real estate. Ito ay kilala na rin ngayon sa mga advokasya nito para sa edukasyon ng mga batang henyo. Ang pangalan ni Timothy Santiago hindi na kinatatakutan. Ito ay hinahangaan bilang isang ama na nagbago ang buhay dahil sa kanyang pamilya. Ang mansyon ng mga Santiago puno ng buhay. Ang mga dati high-tech na security system na ginawa ng mga bata ay naging mas sophisticado pa. Ngunit sa halip gamitin para sa depensa laban sa mga kaaway, ginagamit na ito ngayon para sa seguridad ng kanilang tahanan. Si Adrian, na ngayon ay 10 taong gulang, ay tinaguriang young CEO sa kanilang paaralan. Siya ang umahawak ng Junior Investment Club. Si Nathan ang technical na utak ay isa ng batang consultant sa mga software giant sa Silicon Valley, bagaman nananatiling mapagkumbaba at nakatutok sa kanyang mga kapatid. Si Gabriel, ang pinakamabilis kumilos, ay naging kampiyon sa iba't ibang sports, habang sina Sofia at Isabella ay nagpapatakbo ng isang foundation na tumutulong sa mga batang ulila, isang paalala sa hirap na dinanas ni Veronica noon. Sa isang maaraw na hapon, habang naghahanda para sa kanilang family Sunday brunch, si Veronica nakatingin sa kanilang pamilya mula sa bintana ng kusina. Ang kanyang puso umaapaw sa pasasalamat.
Di niya akalain ang dating housekeeper na nagtatrabaho ng 10 oras ng gabi para sa gamot ng ina ay siya na ngayong matriarch ng isa sa pinakamakapangyarihang pamilya sa bansa. "Mommy, nasaan ang pancake?" Sigaw ni Isabella mula sa dining table. Ang boses puno ng kagalakan. Lumapit si Timothy sa kanyang asawa at niyakap to mula sa likod. Ang mga kamay ni Timothy di na sinlamig ng dati. Ang kanyang hawak puno ng init at seguridad. "Salamat sa pagpili sa akin, Veronica. Salamat dahil hindi mo ako sinukuan noon. Salamat din dahil ikaw ang naging ama na kailangan nila, Timothy," sagot ni Veronica. Pumasok ang 5 sa kusina, sabay-sabay nag-aagawan sa atensyon ng kanilang mga magulang. Ang ingay ng kanilang tawanan ay musika sa tenga ng mag-asawa. Sa sandaling yon, lahat ng paghihirap, ang banta ni Angelica, ang pagsubok ni Don Ricardo at ang mga luha ng nakaraan ay naging mga alaala na lamang na nagpatibay sa kanilang pundasyon. "Dad," wika ni Adrian habang hawak ang isang framed photo ng kanilang buong pamilya nung unang araw ni Timothy sa kanilang mansyon. "Ano ang pinaka-importanting lesson na natutunan mo sa 5 taon na to?" Tumigal si Timothy. Tiningnan bawat isa sa kanyang mga anak. Na ang tunay na tagumpay hindi nasusukat sa laki ng iyong bank account o sa dami ng kumpanyang hawak mo. Nasusukat to sa dami ng taong naghihintay sa'yo sa pagkainan at sa pagmamahal na nakukuha mo mula sa mga taong pinakamahalaga sa'yo. Pagkatapos ng brunch, nagpa siyang pamilya na bisitahin ang puntod ng ina ni Veronica. Ito'y isang mahalagang bahagi ng kanilang tradisyon. Sa harap ng puntod, nag-alay sila ng mga bulaklak. "Nay," bulong na Veronica, "sana nakikita mo kung gaano sila kalaki. Sana nakikita mo kung gaano sila katalino at kung gaano kabait ang kanilang ama." Naramdaman ni Veronica ang kamay ni Timothy sa kanyang balikat. "Napanood niya tayo, Veronica. Sigurado ako, proud na proud siya sa'yo." Pag-uwi nila sa mansyon, isang sorpresa ang bumungad sa kanila. Ang garden na puno ng mga ilaw at dekorasyon. Di nila inaasahan, ngunit ang mga bata nag-organisa ng isang maliit na selebrasyon para sa anniversary ni na Timothy at Veronica. May mga video clips na nakadisplay sa screen sa hardin, mga clip ng kanilang paglalakbay mula na magkita sila sa hotel hanggang sa araw na ito. Si Sofia ang nagsilbing host. Sa ating mga magulang na nagpakita sa atin ang pag-ibig ay hindi lang damdamin, kundi isang desisyon na gawin ng tama sa bawat pagkakataon. Sa gitna ng hardin, sumayaw sina Timothy at Veronica. Ang musika malambot, ang hangin ay sariwa at ang paligid puno ng mga taong nagmamahal sa kanila. Ang mga bata nakapalibot sa kanila, sumasayaw rin at nagtatawanan. Sa mga sandaling yon, wala nang kailangan patunayan sa Timothy. Wala na rin kailangan patunayan si Veronica. Ang The CEO's Accidental Quintuplets ay hindi na isang kwento ng pag-iibigan sa ilalim ng banta ng panganib. Ito ay naging isang kwento ng paghilom, pag-asa, at ang walang hanggang pagmamahala ng isang pamilya na binuo ng tadhana. Habang tinitingnan ni Timothy ang kanyang pamilya, alam niya ang hinaharap ay maliwanag. May mga darating pa ring pagsubok dahil yon ang realidad ng buhay. Ngunit sa pagkakataong to, hindi na sila mag-isa. Sila ay isang unit. Sila ay isang pamilya. Sila ay ang mga Santiago. "Anong iniisip mo, Dad?" tanong ni Gabriel habang kumakain ng dessert. Ngumiti si Timothy. Isang ngiting totoo at puno ng pag-asa. "Iniisip ko kung gaano ko kaswerte na ang aksidental na pangyayari sa buhay ko ang naging pinakamagandang desisyon na ginawa ko." Ang gabing yon ay nagtapos ng may kapayapaan sa kanilang mga puso. Ang bawat bituin sa langit tila nakikislapan, sumasaksi sa isang pag-ibig na nalampasan lahat ng hadlang. Ang kanilang buhay naging isang nobela na hindi kailanman matatapos sa magandang pahina dahil sa bawat umaga may bagong pagkakataon silang magmahal at maging masaya. At doon nagtatapos ang kwento ng kanilang pamilya. Isang kwentong magsisilbing inspirasyon sa lahat ng naniniwala na ang pamilya ang pinakamahalagang kayamanan sa mundo. Alam nyo mga kasayma, habang binabasa ko ang buhay ni na Timothy, Veronica at ng kanilang 5 munting henyo, hindi ko mapigilang mapaisip. Minsan sa buhay natin, akala natin ang mga aksidente o mga pagkakamaling dumarating sa atin ay katapusan na ng mundo. Akala natin isang malaking dagok na hindi na natin makakayanan. Pero gaya ni Veronica, minsan ang mga tinuturing nating pagkakamali ang siya palang magiging pinakamagandang biyaya sa ating buhay.
Ang tadhana may kakaibang paraan ng pagtatahi ng ating kapalaran. Ang aral na nais kong iwan sa inyo mga kazaima, huwag kayong matakot sa mga hindi inaasahang pagbabago. Kung nakaranas ka man ng kabiguan ngayon o kung pakiramdam mo, mag-isa ka lang lumalaban para sa pamilya mo, tandaan mo, may kasabihan tayo. Sa gitna ng pinakamadilim na gabi, doon lumalabas ang pinakamaliwanag na bituin. Ang mga anak, pamilya o kahit mga taong nakapaligid sa atin ang nagsisilbing lakas natin para makabangon. At higit sa lahat, ang pag-ibig, totoo man o pamilya, hindi nasusukat sa yaman o kapangyarihan. Ito ay nasusukat sa katapatan at sa kakayahang magpatawad at magsimulang muli. Salamat sa pagsama sa akin sa muling pagbubukas sa pahina ng ating nobela. Ako si Miss Sandra at muli, ito ang Dear Zaima TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-comment ng inyong mga reaksyon sa ating mga bida at mag-subscribe para sa sunod pa nating mga kwento na puno ng pag-ibig at aral. Hanggang sa muli nating pagkikita, ingat kayong palagi at laging piliin na maging masaya.